Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Ama, kami po ay nagpapasalamat at patuloy na nagpupuri sa iyo sa araw na ito, Panginoon, na minsan pa ay pinagkalooban niyo po kami ng buhay at kalakasan. At kami po ay bilang magkakapatid, ang iyong iglesia ay narito po sa iyong mga sambahan at nagsama-sama magpupuri, magpapasalamat, mananalangin at sasamba sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Dalangin namin, Ama, na kami po ay inyong gabayan, ay yung presensya nawa ang pumagitna sa bawat sa amin. At kunin mo po yung pagpapala, yung bahay sambang ito, Panginoon. At sa mga kapatid po namin na papunta pa rito, sila po inyong gabayan, Panginoon, at samahan hanggang sa makating po dito sa inyong bahay sambahan. Upang sa ganun makasama po namin magpapasalamat at pananambahan sa inyo. Salamat, Panginoon. Bigyan niyo rin po kami ng katalinuhan, Panginoon, upang lahat po ng aming gagawin dito man sa aming pag-aawitan, pagsasayaw, pagtutugtugan, pagpalakpakan, pagsigaw. Ito po, Panginoon, ay naway maging mabangong samyo sa iyong harapan na siya po namin iniali sa iyo bilang aming buhay na Diyos. Muli, Ama, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon ito nung minsan pa. Kami po yung tinipon sa iyong bahay sambang ito at kami po yung patuloy na maglilingkod sa iyo, Panginoon, sa buong maghapon ito, Panginoon. Muli, Ama, binabalik po namin ang aming walang kapakulit pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Are we all blessed? Amen. If we're all blessed, let us welcome the presence of our God in this place. There's others who dwell in your house. They are ever praising you.
Let's continue to sing worship for our God. Do we agree that God is always on time? Na kahit hinahayaan niya tayo dumaan sa trials and pain, lagi natin siyang kasama and never siyang na-late sa pag-rescue sa atin. So as we sing this song, let's absorb the message of God. I remember how you provided, how you helped me through the night, and I remember how you sustained me
are truly grateful, Lord, na hindi mo kami pinapabayaan, Lord. And most of all, Lord, hindi mo kami iniiwan, Lord, sa lahat ng pagkakataon. Truly, you're an on-time God, Lord. Hindi mo kami iniwan mag-isa, Lord God. And you are always there through joy and through sadness. Lagi po kayo nandyan, Lord God. Sa sayaman, Lord God, or sa ginhawa. Or lalo na, Lord, kapag kami ay pinagdadaanan, Lord God. And we are so grateful for that. That we can call you our friend and our Father. Today, Lord God, lumalapit kami muli, Lord God, upang humingi ng kapatawaran, Lord, sa aming mga kasalanan, Lord. Cleanse our hearts and our minds para po maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan. And we also ask for your guidance today, Lord God, for knowledge and wisdom. Kayo po ang magbigay ng panibagong lesson sa amin, Lord God. And may we have a teaching heart, Lord God. Turuan niyo po kami ngayong araw. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umaga ito. Minsan pa tayo po ay dadako sa pag-alaala ng panagapunan. Bago po natin tanggapin ang tinapay at ang sago na siyang sumisimbolo sa kanyang katawan at tubo, tayo pong lahat ay lumapit sa Panginoon at iponghingi na kanyang pagbubay at pagpapala. Let us pray. Utakin ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito na minsan pa ang buhay at kalakasan, O Lord, itaglayin namin sa iyo, O Lord, dahil sa iyong biyaya, Panginoon. Ay sa isang buong magdamag, Panginoon, kami po, Panginoon, iyong iningatan, O Lord, at muli, Panginoon, sa umagang ito ay natin sa iyo. Upang sa iyo, oras na ito, Panginoon, kami muli narito, nagkatipon-tipon upang sumamba at mag-alay ng papuri, O Lord, at magbigay ng pasasalamat, O Lord, sa isang buong linggo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay iyong iningatan at pinagpala sa aming mga hanap buhay, lahat ng aming gawain, Panginoon, kami po, Panginoon, ay pinagkalupay, O Lord. Nasa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon, hindi niyo kami, Panginoon, pinabayaan, O Lord. Patuloy namin, Panginoon, kayo nakakasama, O Lord, sa lahat ng aming gawain. Panginoon, sa oras na ito, sa aming gagawin pagtanggap, Panginoon, ng banal na kapunan, O Lord. Kami, Panginoon, ay hindi karapat-dapat, O Lord. Marami kami, Panginoon, nagawang pagkakamali, mga pagkakasala, Panginoon, sa mga daglang araw, O Lord. Kaya sa oras na ito, Panginoon, bago kami, Panginoon, tanggapin, Panginoon, ang tinapay at ang saro, Panginoon. Kami, Panginoon, ay humihingi ng iyong paglilinis, O Lord. Ano mang karamihan, tagay ang aming puso, ng aming isipan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ito po ay inyong maging malinis, Panginoon, sa iyong banalangatan, O Lord. Sa lahat ng aming mga pagkakasala na nagawa, sa aming isipan, sa aming pananalita, lahat ng aming nagawa na hindi kalugod-lugod sa iyong banalangatan, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihingi ng kapatawaran, Panginoon, upang sa aming pagtanggap, Panginoon, ay kami po, Panginoon, ay maging karapat-dapat, O Lord. Hanggang sa aming pakikinig, Panginoon, ng iyong mensahe, Panginoon. Nais namin, O Lord, na maramdaman iyong presensya, Panginoon, at patuloy kayo, Panginoon, mangusap, O Lord. Maging sa tinapay at ang saro, Panginoon, na siyang sumisimbolo ng iyong katawan dugo na aming tatanggapin, Panginoon. Ito po ay aming tinataas sa inyo, nawang Panginoon. Ito po ay inyong pagpalain, Panginoon, upang maging kalakasan ito sa aming spiritual na pangangatawa. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Minsan pa po, pakinggan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Marcos chapter 14 verse 22 hanggang sa sumusunod. Narito ang sinasabi. Habang kumakain sila, si Jesus ay lumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad. At sinabi niya, kunin ninyo ito. Ito ang aking katawan. Atin pong kanin ng tinapay. Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos ay iniabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami, atin pong inumin ang saro.
Tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. Pinagpala ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Yan. Good morning po mga kapatid. Handa na ba tayong magbigay sa ating Panginoon? Bigyan nga po nga natin ang Panginoon ng clap offering. Parang bitin pa. Mas malakas pa po. Mas malakas pa. Yan, mga kapatid. Lahat po ba tayo ay dumadaras ng kagipitan? Sino po nagigipit sa pera? Taas ang kamay. Yan ako din. Sino nagigipit sa minsan na pagkain? Yan. Sino minsan nagigipit sa tulog? Ay, ang dami pa mas. Puyat. Puyat lagi. Okay. Yan po, totoo naman po, tayo ay talagang nagigipit minsan sa pera, kain, minsan tulog. Yan po. Sino pong nagigipit sa lakas, sa energy? Okay, meron din. Yan po. Pero bago ko basahin yung main verse natin, doon po sa Kings, okay, naalala niyo po yung kwento ng isang balo at yung kanyang anak na nagkaroon po ng famine ng tagtuyot at naubusan ng pagkain. Ano lang po daw meron sila? Harina at langis. Okay. Sino po yung apostol na nagingis sa kanila ng tinapay, nagpaluto? Sino ba? Si El? Okay. Yan po. Tinanggihan po ba siya ng balo tsaka ng anak niya? Okay. Inutos mo ng Diyos, sabi na ipagluto siya kahit last na yun nila na pagkain. Last na. Pagkatapos noon, mamamatay na sila. Okay. Pero sumunod po ba yung babaeng balo? Okay. Sumunod siya. Pinagluto niya pa rin si Elias as yung kanila. Last meal na nila yun. Then, kaso, unfortunately, namatay di ba ang anak niya? Okay. Pero, sa dulo, binuhay pa rin siya. Okay. Now, yung ating main verse po, matatagpuan po sa Galatians chapter 6, verse 9. Sabi po doon, let us not grow weary while doing good, for in due season, we shall reap if we do not lose heart. Now, sa Tagalog po, sa chapter 6, verse 9, Tagalogin natin, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya po paalala na sa atin ng Panginoon, huwag tayong magsawa. Kahit man tayo dumating sa kagipitan tulad ng balo, huwag tayong magsawa na tumulong. Amen po ba mga kapatid? Kaya sa ating pagbibigay, ang isipin natin, hindi yun para sa tao, hindi yun para sa sarili natin, kundi yun po ay utos ng ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Yan. Sige po, ipag-pray po natin ang ating mga offering din. Panginoon, salamat po Panginoon. Kahit dumaranas man kami Panginoon ng kagipitan, ng kakulangan Panginoon, Panginoon, batid po ninyo yun, Panginoon, na kami meron ganong kahirapan. Ngunit Panginoon, alam namin Panginoon na kung kami ay susunod sa inyo, Panginoon, tulad ng babaeng balo, Panginoon, kasama niya ang kanyang anak, mayroon kami Panginoon na biyaya doon na makakamit sa dulo, Panginoon. Panginoon, ang kailangan ng Panginoon ay ibigay namin ang aming mga sarili, Panginoon, sa inyo upang sa gayon, Panginoon, matupad ang gawain ninyo dito, Panginoon. Panginoon, dadalangin namin, Panginoon, ang kabuhayan ng bawat isa. Panginoon, na puspusin niyo po na ang pagpapala ang bawat isa sa kanya-kanyang hanap buhay, Panginoon. Ingatan niyo, Panginoon, sila, ang kanilang mga katawan, Panginoon, na nawa, Panginoon, maging ligtas sila sa kanilang paghahanap buhay. Ganyan din, Panginoon, ang mga biyaya na natatanggap namin, Panginoon, ipinagpapasalamat po namin ito, Panginoon, sa inyo. Panginoon, kundi dahil sa inyong biyaya, Panginoon, hindi namin matatanggap itong may bagay nito. Panginoon, kaya muli, Panginoon, bigyan niyo kami ng puso na matulungin, puso na, Panginoon, na hindi napapagod na maglingkod sa inyo. Puso, Panginoon, na kahit man ay nagkukulang, Panginoon, kahit nawawalan, Panginoon, but still, Panginoon, patuloy na nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Panginoon, kayo ang gumabay sa bawat isa, lalong-lalo na sa inyo, sa pagbibigay ng bawat isa. Panginoon, tingnan niyo at saliksikin ang puso ng bawat isa, Panginoon, hindi doon sa laki ng salapi, kundi sa laki ng puso na kanilang ibibigay. Ito ang hinig namin sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. Not
Bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon Diyos, buksan po natin ang ating Bible dito sa Matthew, verse 22, 35 hanggang 40. Ganito ang isang sinasabi. Isa sa kanilang dalubhasa sa kautosan na nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Tanong niya. Sagot ng ating Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Muli tayo ay lumapit at manalangin sa ating Panginoon Diyos. Ama namin Diyos, Diyos na ribang makapangyarihan sa lahat. Muli sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat napakabuti mo. Kailanman, Ikaw ang Panginoon Diyos na lagi namin kasama, nagbibigay sa amin ng kalakasan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Tunay nga, Ikaw ang nagpo-provide. Napakabuti mo ang mga sapagkat ang kalakasan namin. Ikaw ang Panginoon Diyos na patuloy nagbibigay namin ng mga ito. Napakabuti mo, Ama, sa lahat ng pagkakataon. Lagi niyo kami sinasamahan. Napakabuti mo at marapat kang pasalamatan sapagkat ang iyong mga salita ay tapat. Kaya marapat kang sambahin sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Ama, narito po kami sa iyong banal na harapan, mag-aaral ng mga salita mo na bibigay ng buhay.
ang mga salita paano ito'y naging daan upang kami magtagumpay sa mga pagsubok. Salamat, Ama. At aming nalapit sa iyo, Ama. Sa oras na ito, anumang kabagabagan, anumang problema ay hindi maghari pagkos ang salita mo ang manahan sa amin upang ang bawat sa amin ay magkaroon ng kaluguran at kapayapaan sa iyong balang na harapan. Ang lahat ng ito ay muli ay aming pinapasalamat, dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Maaari na po magsipon lahat. Kung mapapansin, ang title po ng ating pag-aaralan ngayon mga kapatid, pinakamahalagang utos. Number 1 po, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng higit sa lahat. Kung mapapansin po natin mga kapatid, mayroon isang dalubhasa sa kautusan. Pag sinabi pong dalubhasa sa kautusan, ito po ay talagang matalino, magaling. No? At talagang ito may pinag-aralan. Pero sa pagkakataong ito, gusto niyang subukin ang ating Panginoon Diyos. Kaya ang tanong niya, sabi niya rito, Panginoon, ano po ba ang pinakamahalagang utos? Maaaring tayo ay may nagtatanong din tayo, ano ba ang pinakamahalagang utos? So ito ngayon ang sagot ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya rito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Mayroon siyang tinutukoy, no? Ang tinutukoy dito, buong kaluluwa. At yung buong pag-iisip mo, at yung ating buong puso. Higit sa lahat. Walang ibang nakakahigit sa sinabi ng ating Panginoon. So, ibigin natin siya. Higit sa kanino man. Higit sa asawa, higit sa anak, higit sa magulang, higit sa trabaho, higit sa kamag-anak, higit sa negosyo, o kanino man nabubuhay. Ang sabi niya rito, ibigin mo ang Panginoon Diyos. Una, utos ng ating Panginoon Diyos. Napakaganda po ng ang utos ng ating Panginoon Diyos. Kapag inibig natin ng ating Panginoon Diyos, siya ang unahin natin. Bakit? Kasi siya yung provider, siya po nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi tayo pinagkukulang. Lahat po ba ito ay pinagpapasalamat natin sa ating Panginoon Diyos pagkagising natin sa umaga? Si Pastor Lai Tomas at ilan lang yun. Lahat po ba hindi rito nagpapasalamat? So dapat, ang sinabi po rito ng ating Panginoon, napakalinaw po. Unahin natin siya bago ka tumayo, bago ka pumunta sa lamisa o kaya kung saan mang pupunta. Unahin natin siya. Ito'y nagpapatunay na iniibig natin ng ating Panginoon Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, kung mayroon kang gagawin, mayroon kang plano, mayroon kang gagawin, pupuntahan, ang sabi rito, unahin mo yung Panginoon Diyos sapagkat siya ang maggagabay, siya ang sasama sa iyo, siya ang magbibigay ng kalakasan sa iyo. Kaya marami nagkakaproblema eh. Bakit pinapahuli ang salita ng Panginoon? Pinapahuli ang Panginoon Diyos. Inuuna yung kanyang sarili. Pag inuuna natin ang ating Panginoon Diyos, asahan po natin sa mga lakad natin, sa ating mga pupuntahan, lagi tayo magtatagumpay. Lagi tayo magtatagumpay. Tinitiyak ng Panginoon Diyos Panginoon yan, kapag inuuna natin siya, lagi tayo magtatagumpay. Ang sabi nga rito, sabi rito sa Juan chapter 5 verse 3, ganito ang sinasabi, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos. Ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Kung babalikan niyo po yung sinasabi rito, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos. Magkaiba po yung sinasabi rito, ganito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito, sinasabi rito, ganito ang pag-ibig sa Diyos. Ang sinasabi rito, tayo. Ganito itinuturo ng ating Panginoon Diyos yung pag-ibig na ipapadama natin sa Kanya. Ano yung sinasabi ito pa rin? Yung Kanyang mga utos, hindi mabigat. Sino po rin nabibigatan dito sa utos ng Panginoon Diyos? Na pag inuutos ng Panginoon Diyos, huwag kang magbibisyo. Mabigat ba yun? Huwag kang magsusugal, huwag kang makiinom, mabigat ba yun? Huwag kang magsisinungaling, huwag kang mandaya, huwag kang manloko sa iyong kapwa, mabigat ba yun? Pero madalas ito yung mabigat, ito yung nagagawa natin. Tama ba? Madalas ito nagagawa natin. Pero ang linaw na sinabi ng ating Panginoon, ganito ang pag-ibig sa Diyos.
Napakagaan ng kanyang pamatok. Ayaw niya mabigatan tayo. Kasi mahal niya tayo. Ang gusto niya yung buhay natin, dapat ito'y lagi, masaya. At kung bubuksan nga natin dito, ang sabi ng ating Panginoon para magkaroon tayo ng gabay sa pag-ibig sa Kanya, sabi sa Episo, alamin ang Kanyang mga utos. Verse 5:17, alamin natin yung Kanyang mga utos. May nagbabasa po ba rin? Sa lahat po ba nagbabasa ng mga Bible? Amen. Yung mga nag-amen, salamat. Yun po yung mga nagbabasa. Yung mga hindi nag-amen, magbabasa pa lang. Ang napakalinaw ng sinabi sa banal na kasulatan, Episo 5:17. Alamin ninyo ang kalooban ng Panginoon Diyos. Malalaman nyo yan. Malalaman nyo yung kalooban ng Panginoon Diyos kapag nagbabasa kayo ng Bible. Bakit? Kasi meron kayong gabay. Meron tayong gabay. Mayroon tayong susundan. Mayroon tayong pattern. Para ito ay ating masundan yung kalooban ng Panginoon Diyos. Malalaman natin. Pangalawa, para malaman na, para ikinagayad tayo ng ating Panginoon Diyos, ang pag-ibig sa Kanya, kausapin siya sa panalangin. Lahat po ba rito yung nananalangin? Amen. Dapat. Alam niyo po ba, kapag tayo ay nananalangin, sinasabi natin yung ating problema. Sino ito yung hindi nakaranas ng problema? Yung hindi nagtaas ng kamay, walang naging problema at kailan may hindi nanalangin sa Panginoon Diyos. Lahat po ba? Tatlo kayo na po. Purihin ang Panginoon. Pero alam niyo po, kapag tayo ay kinakausap natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng panalangin, sinasabi natin yung kalooban natin. Yung damdamin, yung sama ng loob, yung pasasalamat, yung mga hilingi sa pamamagitan ng panalangin. Ito ngayon ang nagiging problema, mga kapatid, marami sa atin, hindi na nga nananalangin, hindi na nga marunong manalangin, at kung manalangin pa, nahingi lang. Diba? At hindi lang yun. Binabastos pa yung pangalan ng Panginoon Diyos. Napapansin niyo ba? No? Magulat na yung tao. Hindi po ito magugulatin. No? Kapag nagulat, ang sinasambit yung pangalan ng Panginoon Diyos. Di ba? O kaya, pag ito'y nagagalit, ano ang sinasambit? Minsan sinasambit yung pangalan ng salita ng ayaw pangalan ng Panginoon. Binabastos. Pero mo, ang sakit para sa akin. Kung ako ang pangalan ko gagamitin sa hindi mabuti, nasasaktan ako. At kahit sino nito sa atin, gamitin yung pangalan na hindi maganda sa pananalita. Natural, masasaktan ka. Ang Panginoon Diyos yan nagbigay sa iyo ng buhay. Lahat ng pangangangailangan mo, tapos gagamitin mo lang yung pangalan mo. Hindi ang pangalan niya, hindi ka nangangalangin. Gagamitin mo lang, tuwing na nagugulat ka. Anong klaseng pag-ibig sa Panginoon Diyos? Panginoon yan, napakawalang respeto ng tao na ganun. Kaya sana mga kapatid, walang ganun sa ating dito. Na kapag nagugulat ay gagamitin mo yung salita o gagamitin mo ang Panginoon Diyos. Alam niyo kung bakit? Mayroong kaparusahan yan. Ang sabi niya rito, sa Exodus verse 27, basahin po natin para maintindihan po natin kapag ginagamit natin yung salita ng Panginoon Diyos o yung pangalan ng Panginoon Diyos sa walang kabuluhan. Sabi niya rito, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon Diyos sa walang kabuluhan. Sapagkat hindi aariin ng Panginoon o walang sala ang bumabanggit sa pangalan sa walang kabuluhan. Sa madaling salita mga kapatid, once na binanggit mo ang salita o ang pangalan ng Panginoon, so automatic yan, mayroon kang kasalanan. At sabi niya, hindi niya aariin na wala kang kasalanan. Once na ginamit mo ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Kapag ang pangalan ng ating Panginoon, binanggit natin sa walang kabuluhan, sabi niya, hindi niya aariin. Yung galit niya, sabi niya, hindi ko hahayaan, hindi ko patatawarin yung gumagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Kaya kung tayo mga kapatid, itinuturo sa atin ng ating Panginoon Diyos kung paano tayo manalangin. O kaya paano natin ipadama sa Panginoon Diyos yung ating pag-ibig sa Kanya. Ang sabi niya rito sa Matthew verse 6, 9 hanggang 13, ganito ang sinasabi. Ganito kayong manalangin sa Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Napakaganda ng ng ating Panginoon Diyos.
Yung ating Panginoon, itinuturo niya sa atin. Sabi niya rito, ganito kayo kung manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Ang ating Panginoon Diyos nasa langit, wala rito sa lupa. Bagamat siya ay may-ari ng lupa at ng langit. Pero ang sinasabi niya rito, ganito kayo manalangin. Ang sabi sa verse 10, dumating nawa ang kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad na nasa langit. May nanalangin po bang ganito? Actually, kapag tayo nanalangin, madalas ang hinihingi natin pagpapala. No? Madalas ang hinihingi natin yung pang sarili. Pero kung titingnan mo rito, ang sabi niya rito, dumating nawa ang iyong kaharian. Ang kaharian ng ating Panginoon Diyos, ibig sabihin dito, kapag ito ay dumating, pantay-pantay lahat. Ito dapat ang pinalangin natin. Alam mo kung bakit dito sa lupa, wala kang kapayapaan eh. Stress ka lagi. Sabihin mo, marami kang pera. Stress ka. Nasa trabaho ka, stress ka. No? Marami kang may hanap buhay ka, stress ka pa rin. Sa lahat ng pagkakataon, kahit nga yung asawa mo, na-stress ka, sa totoo lang. May mga pagkakataon na gano'n. Sa mga anak mo, na-stress ka, di ba? Sa magulang mo, na-stress ka. Ngayon, ano ang gusto mo ipanalangin? Ganito ang sinasabi ng ating Panginoon, dumating nawa ang iyong kaharian. Pag dumating ang kaharian ng Panginoon Diyos, tinitiyak ng ating Panginoon Diyos, kahit kailan hindi ka ma-stress. Bakit? Pantay-pantay lahat ng tao. Walang mayaman at mahirap. At ang sabi niya ito, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Marami rito may mga Kristiyano na nanalangin, ang hihingi pagkain, personal, sarili niya lang. May nanalangin, Panginoon, bigyan niyo po ako ng pagkain. Pero sinasabi rito, kung bibigyan mo ng pansin, yung mga umiibig na Panginoon, umiibig sa kapwa, ang sinasabi nito, bigyan mo kami, bigyan mo ang aming pagkain sa araw-araw. Lahat. Kaya kung ikaw ay manalangin, kung ano yung ibibigay sa'yo, kung ano yung hiningi mo, dapat ganun din ang panalangin mo sa iyong kapwa. Yun ang nais ng ating Panginoon Diyos. At ang sabi rito sa verse 12, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa inyo. Nagkasala sa amin. Ganun mo, napakaganda ng napakaganda ng sinabi ng ating Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ngayon, kung hindi ka nagnalangin at hindi mo minamahal ang Panginoon Diyos, hindi mo magagawang sambitin, hindi mo maiintindihan, at hindi mo malalaman kung paano ka magpatawad sa iyong kapwa. Kahit gaano kabigat ang kanyang kasalanan, o gaano mang kagaan, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, ay hindi mo maunawaan kung paano mo patatawarin at paano mo hihingin sa Panginoon Diyos ang humiling ng kapatawaran. Kung mahal natin ang ating Panginoon Diyos, lagi natin siyang kinakausap. Lagi natin siyang kinakausap. Sino po rito yung may magulang pa? Meron pa mga magulang. Kinakausap po ba natin ating mga magulang? Yung patay, huwag niyo nang kausapin. No? Marami pa mga taong kumakausap sa patay. No? Huwag niyo kausapin yung buhay kasi yun ang nakakaramdam eh. Yun ang nakakaramdam, yun ang nakakaintindi pa, anahin nyo pa yung patay, wala na yun. Pero yung kausapin mo, pasalamatan mo yung magulang na nabubuhay pa, ang sarap pakinggan nun. Na yung anak mo ay, alam niyo, sa totoo lang, natutuwa ko sa anak ko, yung panganay ko, yung babae. Kahit saan ako pumunta, tatawag yun, asan ka? Minumonitor. May monitoring. No? May saan ka? Dito na ako anak, may lakad lang. Okay. So pagdating ng hapon, halos 3 to 2 times a day tumatawag sa akin yun. Nagtatanong, kumusta ka? Asan ka? Napakasarap pakinggan eh. Kapag yung pag-ibig ng anak mo ay ipinapadama hindi lang doon sa magkasama kayo sa bahay. Pero yung kinakausap ka, tinatawagan ka, nakakatuwa yung gano'n, di ba? Naranasan ko ba natin yun?
Nakakalungkot isipin yung may mga magulang na hindi nakaranas ng ganun sa mga anak. Yung kakausapin mo na nga lang, masama pa ang loob. Masakit sa mga magulang na pinalaki niya mula sa pagkabata. Ngayon malaki na hindi maalaala. Kaya mga kapatid, kung mahal ninyo ang Panginoon Diyos, no? Hindi mo maaaring mahalin ang iyong kapatid sa magulang o kaya mga anak kung hindi mo mahal ang Panginoon Diyos. Napakasarap, sa totoo lang, napakasarap kapag ang pamilya o ang iyong mga anak, lagi kang minumonitor. No? Ang anak ko rin, ganoon din ang gawa ko sa kanya. Pag siya ay nasa labas, kahit gabi, matutulog na ako, tinatawagan ko siya, asan ka na? Ba't wala ka pa? Tinatawagan ko siya. Yung anak ko, asan na yung rito? Ayun, Shushay. Kahit matanda na, ano na yan ha? Hindi mo na matanda. Sabihin may edad na. Ang edad niya na ilang ka na anak? 21. Yung anak ko niya, hanggang ngayon, hatid sundo ko yan. Kasi yung pagmamahal ko sa kanya, patuloy ko ipinapadama sa kanya. Alam niyo po, ang mga anak na hindi natin binibigyan ng pansin, naghahanap yan ng ibang magmamahal. Kapag hindi na kayo tinatawagan, ibig sabihin niya mayroon ng ibang minamahal yan. Amen po ba? Kaya mga kapatid, napakalinaw na sinabi ng ating Panginoon Diyos. Sabi niya, ibigin natin ang ating Panginoon Diyos kasi yun din ibabalik sa atin ang ating Panginoon. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa. Alam niyo po, napakaganda na sinabi ng ating Panginoon. Ibigin mo ang iyong kapwa. Ibig sabihin, ayaw niya na magkaroon ng kaaway. Ayaw niya na magkaroon ng gulo. Kaya sabi niya rito sa ikalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa. Yan ang pinakamahalagang utos atin ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya rito sa Roma 12 verse 10, maging mapagmahal sa isa't isa bilang isang tunay na magkakapatid. Pahalagaan ninyo iyong kapwa ng higit sa pagpapahalaga ninyo sa inyong sarili. Hindi masama, mga kapatid, hindi masama ang magpahalaga sa sarili. No? Natural lang sa atin na pahalaga natin yung ating sarili kasi kung hindi natin ito pahalagan, magkakasakit ka, sigurado ka. Sigurado yan magkakasakit. Yung gugutumin mo yung sarili, hindi ka iinom o kaya magpupuyat ka. Sigurado yan. Kaya ang ginagawa ngayon ng tao sa talagang sa pagpapahalaga, narin yung pupunta sa parlor, nagpapaganda o kaya nagpapabalat ng mukha. Actually, hindi yung plano ko magpabalat din ng mukha. Kasi mahal ko yung sarili ko. Pinag-uusapan namin ni Sister Aida yan. Kasi bigay ng Panginoon Diyos yan. Dapat nating pahalagaan. Pero meron mga tao na sobrang pagpapahalaga, nagiging makasarili. Ito yung mga makasarili na sobrang pagpapahalaga ay ginagamit sa yung katawan nila ay ginagamit sa bisyo. Walang pakialam sa kapwa. Walang pakialam sa kasama sa bahay. Walang pakialam kung may nasasaktan. Ito yung mga taong makasarili. Kaya purihin ang Panginoon Diyos sa mga Panginoon. Sa mga nakakilala sa Diyos, minamahal niya ang kanyang sarili. Pero tanong ko kayo, sa sobrang pagmamahal ninyo sa inyong sarili, kumusta naman yung relasyon nyo sa pamilya? Kumusta yung relasyon natin sa pamilya? Baka naman kasi puro sarili na lang natin. Yung ating mga anak, ito babalikan ko, yung ating mga anak, namumonitor pa ba natin, nabibigyan pa ba natin ito ng pansin? Sa mga magulang. Nabibigyan pa ba natin ito ng pansin? Yung kanyang mga problema, nakakausap pa ba natin? Yung oras ng pagdating niya, namumonitor pa ba natin? Yung kanyang pag-alis, napaghahanda pa ba natin ito ng pagkain? O kaya masabi natin na pinapanalangin natin siya, nagagawa pa ba natin? O hindi na? Kaya mapapansin natin ang panahon ngayon, sa totoo lang, maraming wasak, maraming sira ng pamilya. Bakit? Kasi
nasa loob lang ng bahay, pero hindi nag-uusap, walang pakialam sa bawat isa. Hindi alam ng magulang kung ano ang problema ng anak at hindi rin alam ng anak kung ano yung hinanakit sama ng loob. Bakit? Kasi hindi alam ng magulang. Hindi alam ng bawat isa. Hindi nagkakaroon ng pag-uusap. Walang relation. Walang pag-uusap. Nag-uusap sa loob nag-uusap man nasa ibabaw o nasa lamisa, nag-away-away pa. Totoo yan, di ba? Naranasan pa natin yun. Hindi naman ninyo pinag-aawayan yung ulam, kundi yung madalas natin pinagtatalunan yung problema. Kasi sinasaway natin, imbis na ito ay ayusin, sinasaway natin, pero yung sarili natin, pala ay mayroon din palang problema. Kaya mga kapatid, kung mahal natin ang ating sarili, sinasabi niya, mahalin niyo ang iyong kapwa. Number one, una mong mahalin yung kasama mo sa bahay, yung pamilya mo. Mahal mo ang iyong anak, wag mo siyang hayaan mapunta sa barkada. Dahil ang mga anak ngayon, mas mahalaga, mas may oras kaysa sa magulang. Mas may oras, may panahon sila makipag-usap sa barkada kaysa sa magulang. Bakit? Kasi ang magulang, pag kinakausap, nagagalit. Di binibigyan ng pansin. Masyadong busy sa trabaho. Yung trabaho niya, masyadong niya itinuon niya kanyang panahon. Kaya yung anak, hindi niya na malayan na ito ay masama na pala ang loob, mayroon na palang bisyo. Yung iba nagkapag-asawa na hindi o wala sa oras. Yung mga anak naman, ito naman sa mga anak, gusto kong sabihin sa inyo, gaano man kayo ka-busy, gaano man kayo katagumpay, lagi nyo pa rin kakausapin ng inyong magulang. Kasi alam niyo mga magulang nyo, hindi na magtatagal sa mundo yan. Amen po ba? Kasama na ako ron. Totoo lang, lagi natin kakausapin. Mamahalin natin. Kakausapin. Kasi ito yung pamamaraan ng pag-ibig natin sa kapwa. Kahit nga dito sa loob ng bahay-sambahan, paano ba tayo tumanggap ng bisita? Kasi kung mahal natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya, dapat makita natin sa ating sarili yung pagpasok pa lang dyan, yung kamay na talagang yung ngiti na may feeling ba? Diba? Kasi pa merong meron yung basta ka na lang kakamayan, ganun na yung ngiti, walang kapiling-piling, walang kabuhay-buhay. Hindi mo mararamdaman yung hindi maramdaman ang bawat sa mo yung gaano baka saya yung magpunta rito sa bahay. Alam niyo po mga kapatid, napakarami mga kapatid sa pananampalataya na mayroong mabibigat na pagsubok na minsan hindi na nila ma-share sa asawa dahil maaaring ito'y nasa abroad o kaya ito'y busy sa trabaho o hindi niya ma-share sa kanyang anak dahil itong kanyang anak mayroon na rin asawa o kaya mayroon inisikat. So yung inaasahan na lang yung Panginoon Diyos at yung pagtanggap ng mga kapatid sa pananampalataya na pare-parehas yung mga pinagdaanan at yung salubungin mo siya na may ngiti, doon pa lang masabi mo iba rito. Mayroong pagmamahala ng mga kapatid dito sa pananampalataya. Di ba? Lalo na kapag nag-share ng problema yung kapatid. May nag-share po ba rito sa kanyang kapatid pananampalataya? Wala. Ibig sabihin, hindi natin nagagawa yun. At kapag nag-share o nagsabi ng problema sa inyong kapatid sa pananampalataya, pakinggan nyo naman. Pakinggan natin. Kasi ito yung pamamaraan, ng pagmamahal, hindi yung mag-share ka rin na mas matindi pa sa problema niya. Pag mayroong ganun, na mananampalataya na mag-share ka ng problema, tapos mag-share siya ng mas matindi pa, iwanan nyo yun, ma-stress kayo lalo doon. Totoo yan. Pero kung yung kapatid mo sa pananampalataya, kung mahal mo siya, pakikinggan mo siya, magkakaroon ka ng oras sa kanya, tapos sabihin mo, sister, nandito ako, handa kitang tulungan, handa, hindi kita iiwan. Yun ang pagmamahal sa kapatid. Dapat mayroon tayo. Yung pagpasok mo pa lang dito, alam mo yung nakangiti ka, hanggang tayo nga, pag nakangiti ka, di ba alam mo yung
pag kumakanta, makita mo rin. Dapat excited tayo pag kumakanta. Mag-example tayo sa kapatid natin sa pananampalataya na kapag tayo ay nandito sa harap, no? Dapat pag kumanta tayo, talagang bigay sa Panginoon. Marami rito mananampalataya, no? Marami na mananampalataya na nasa loob ng bahay sa talagang kumakanta at nagtatalunan, pero yung iba parang nasa lamay. Meron pa bang ganun dito? Hindi pa tayo excited sa paglilingkod sa Panginoon Diyos, lalo na pagkasama natin yung kapatid natin sa pananampalataya. Amen po ba? Alam niyo po, ang ating Panginoon Diyos, nung siya ay nandito pa sa lupa, nung siya ay nangangaral, natagpuan niya si Levi sa Mateo verse 9. Tama, Mateo verse 9 hanggang 9:13. Sabi niya rito, natagpuan niya si Levi at ito'y kanyang kinaya. Si Levi ay isang maniningil na buwis. At nakaupo siya roon sa sobrang tuwa ni Levi. Siya po ay hinatugan ng pinaghandaan ng pagkain ng ating Panginoon Diyos. At nakita siya ng mga tao doon nakapalibot na parisiyo, at ang sabi ng mga tao doon, bakit kayo nakisama sa mga taong maniningil ng buwis na ito'y mga makasalanan? Ang sabi ng ating Panginoon Diyos, sumagot si Jesus, hindi nangangailangan na maggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Napakalinaw po tayong mga sinabi mga kapatid. Mismo ang ating Panginoon Diyos, nagbigay siya, mismo yung sarili niya, nagbigay siya ng sample. Hindi siya naparito para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan. Naparito po ba tayo lahat para sa ating Panginoon Diyos? Panginoon? So magpagamit tayo, kumahal natin ang ating kapatid. Kasi sinabi ng ating Panginoon Diyos, hindi nangangailangan na maggagamot ang walang sakit. No? Ang walang sakit hindi nangangailangan, kundi ang nangangailangan yung may mga sakit. Marami sa ating mga kapatid sa pananampalataya sa totoong buhay na may mga sakit. Kung tayo ay nakakadalaw tayo sa SM, sa Robinson, sa mga restaurant, sa mga hotel, sa kapatid natin sa pananampalataya na may mga karamdaman, nakakadalaw po ba tayo? Amen po ba? Nakakadalaw po ba tayo? Kung madalas, mas binabalikan natin ito mga to. Kaya nga sabi ng ang ating Panginoon Diyos, hindi siya pumunta doon sa saan lugar, saan siya pumunta? Doon sa mga tao na nangangailangan. Hindi siya pumunta doon sa mga kaharian, sa mga mayayaman, o kaya matatalino, kundi pumunta siya doon sa mga nangangailangan. Dapat ito rin yung ating gawin. Ganun yung itinuro sa atin ng ating Panginoon Diyos. Alam niyo ba ang sabi rito sa Mateo 25, verse 30 hanggang 40? Sabi niya rito, sapagkat nagutom ako at inyo akong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinanginom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaruunan. Magkagayon sagutin siya ng mga banal. Sinagot siya ng mga banal, paano ka namin pinakain mo, ikay nagutom? Paano ka namin pinainom nung ikay na uhaw? Paano ka namin dinalaw? Paano naging taga-ibang bayan ka? At ikaw ay aming pinatuloy. Sabi ng ating Panginoon Diyos, alinman sa mga ito ang ginawa ninyo, sa akin yung ginawa. Sino rito yung gustong gumawa para sa Panginoon Diyos? Takpo natin yung ating mga kamay. Ano pong sinabi rito? Ano sinasabi rito? Na mga pinupuntahan, binanggit ng ating Panginoon Diyos.
nung ako ay nauhaw, nung ako ay nagutom, nung ako ay nabilanggo, at ako ay inyong pinuntahan, ako. Sabi niya, ako ang inyong pinuntahan. So kung tayo pala mga kapatid, kayong mga narito, tayong mga narito, sinunod natin ito mga to, ang Panginoon Diyos ang pinuntahan ninyo. Subukan yung gawin natin. Subukan natin gawin ito. Yung pagpupo natin dito, okay yan. Kasi pagpupuri sa Panginoon Diyos yan. Lahat dito naglilingkod sa Panginoon Diyos. Pero may kasunod yan. Sa pamamagitan ng gawa. No? Sa pamamagitan ng gawa, yun ang nais ng ating Panginoon Diyos. Alam niyo? At itong maganda mga kapatid, ang panalangin niya, yung panalangin niya, imbis na sabihin niya, Panginoon, palayain niyo pa ako ito. Sana dalawin ako ng mga kapatid ko rito. Sana magkaroon ako ng parol. O kaya sana magkaroon ako ng pagkain na masarap. Pero hindi, iba yung panalangin niya, iba yung panalangin ni Pablo. At ang panalangin niya, sa mga taong dumaan ng mga matinding pagsubok, sa mga taong dumaan ng matinding kahirapan, ang panalangin niya, bigyan pa kayo ng bigyan pa tayo ng mga pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Yun ang kanyang panalangin. Yun ang nagmamahal. Yun ang may respeto sa Panginoon Diyos. Yung pagmamahal niya sa Panginoon Diyos ay gariyo na lamang hanggang doon sa mga kapatid sa pananampalataya. Hindi niya inanon yung kanyang sarili niya na siya ay maligtas sa tiyak na kamatayan, sa tiyak na kapahamakan. Kundi inuna niya yung kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Sa panahon ito, mga kapatid, sa panahon ito, tayo mga Kristyano, uulitin ko, hindi po tayo basta tinawag lang ng ating Panginoon Diyos para makinig lang ng salita. Tinawag tayo rito para gamitin niya, no? Sa pagdalaw, sa pagpunta sa mga nangangailangan, sa pagpunta sa mga nagugutom, sa mga may problema, sa mga hindi pa naliligtas, sa mga tao na lumalayo sa Panginoon Diyos. Tinawag tayo dito. Kaya, sa paglabas natin dito sa bahay-sambahan, isama natin sa ating pangarap o vision, sa ating panalangin. Hindi yung puro sarili lang. Kasi lahat yan ibinigay na sa atin ng ating Panginoon. Kahit kailan hindi siya nagkulang. Ang nais ng ating Panginoon Diyos, magpagamit tayo. Magpagamit tayo. Magdalaw tayo. Magdalaw tayo. Uulitin ko mga kapatid, magdalaw tayo. Hindi man kayo makadalaw dahil kayo ay busy-busy. Dahil talaga masabi natin na maaaring yan ay okay yan sa Panginoon. Pero napakarami ng pamamaraan ngayon para tayo ay magmakumusta natin yung ating kapatid sa pananampalataya. Mabigyan natin ng oras. Ito yung nais ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Lahat po ba ay nakaunawa? Naintindihan po ba natin? So lahat tayo magkakaroon po ba ng plano? Amen? Amen po ba? So purihin po ang Panginoon Diyos. Hinihiling ko po ang lahat na tayo ay manalangin. Ama namin Diyos, Diyos na ba makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat napakabuti mo. Inihayag mo sa amin ang iyong dakilang pag-ibig, ang iyong kabutihan na kahit kailan hindi ka nagkukulang. Narayan ka sa amin ng patuloy nagbibigay ng kalakasan. Ang aming buhay ay galing sa iyo, Ama. Ang nais mo, Ama, na kami ay gamitin. Aming lalapit sa iyo sa oras na ito, na kami po ay bigyan yun po ng karunungan, kalakasan, lakas ng loob upang pagpunta po namin sa kapatid sa pananampalataya ay kami po ay makapagpahayag ng mga salita na nagbibigay ng buhay. Aming dinadalangin sa iyo, Ama, sa lahat ng aming paruroonan, sa lahat ng aming pupuntahan. Kami po ay iyong ingatan at kami po ay iyong samahan, gabayan, upang kami po ay maging silbing halimbawa sa mga kapatid sa pananampalataya na nangihina o nangangailangan. Ang lahat ng ito ay muli namin pinapasalamat, dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Miracles
sa ating pagtatapos sa isang mapagpalang umaga at patuloy po tayong magpuri at magbigay ng kagalakan sa Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin. Ama namin Diyos, muli po ay maraming salamat sa umagang ito. Nadama po namin ay inyong presensya sa aming kalagitnaan sa pamamagitan, Panginoon, ng mensahe ng mga awit, sa pamamagitan, Panginoon, ng pagngiti ng aming mga kapatid, ng pagkamay, at walang hanggang kagalakan na nababakas namin sa bawat mukha. Salamat po, Panginoon, na kami ay muli nakarating dito sa tahanan ninyo para kami ay magsama-samang magpasalamat, purihin kayo at sambahin sa pagkatotohanan kayo ang Diyos na nagpuprovide ng lahat ng aming kailangan. Higit sa lahat, Panginoon, ay ang aming buhay at ang aming kalakasan. Ama, maraming salamat po dahil sa pagsama niyong ito na kami po, Panginoon, ay binigay ng pribilehiyo para kami sama-sama na magbalik ng inyong kabutihan at pagpapala sa bawat isa sa nakaraang buong isang linggo. Na kami po, Panginoon, ang pribilehiyong ito ay kayo'y aming palakpakan, kayo'y aming purihin, awitan, sambahin at manalangin. At higit sa lahat, Panginoon, muli, nasayan namin marinig ang inyong sinasabi, ang inyong mensahe sa banal na kasulatan. Katulad, Panginoon, ang aming narinig, na tulad, Panginoon, ang pag-ibig sa kapwa, Panginoon. Tulungan niyo, Panginoon, kami na aming gawin ito ng katulad, Panginoon, ng pag-ibig na iginawad niyo sa bawat isa. Hindi po, Panginoon, kayo naghihinang kapalit. Hindi po, Panginoon, kayo nanumbat. Kundi, Panginoon, sa kabila ng aming pagkukulang ay patuloy niyo po, Panginoon, kaming iniibig. Patuloy niyo kami pang pinagpapala sa kabila ng aming mga pinagdadaan ng pagsubok. Sa kabila, Panginoon, ng aming kahirapan, sa aming po, Panginoong pagsaksi at sa pagpapatutuo ng inyo po, Panginoong pag-ibig at pagmamahal sa bawat tao dito sa sanlibutan. Salamat po, Ama, ng marami sa pribilehiyong ito na kami ngayon ay nag-aalay ng aming pagpapasalamat, pagpupuri at hinihiling po namin, Panginoon, na gamitin niyo kami na ipadama namin ang pag-ibig na ito sa aming kapwa sapagkat, Panginoon, iniibig niyo ang sanlibutan ito, ang mga tao na may kaluluwa, Panginoon, na pagdating ng inyong muling pagbabalik ay makaharap sa inyong mukhaan na kami sama-sama na malinis, kami, Panginoon, ay sama-sama na naglilingkod sa inyo. Gamitin niyo po, Panginoon, kami at sa mga bago, Panginoon, mananampalataya, mangusap, Panginoon, kayo at gumawa, Panginoon, kayo sa buhay nila upang ang pag-ibig na inyong iginawad ay kanila po, Panginoon, matutunan at maunawaan na ang pag-ibig na ito ay amin po, Panginoon, ibahagi, hindi namin sarili ng Panginoon. Salamat po, Ama, sa lahat ng aming ginawang ito ay walang ibang dahilan kundi ang kami ay makapagbalik ng kahit, Panginoon, awit, panalangin, pag-aaral ng iyong salita at pag-ipag-fellowship, Panginoon, sa bawat isa. Kami binigyan niyo ng pagkakataon muli, Panginoon. Salamat po ng walang hanggan at muli, Panginoon, gabayan niyo kami sa buong isang linggo ng aming pamumuhay upang kami, Panginoon, ay patuloy na makalakad sa inyong katuwiran, sa inyong kabanalan, at sa inyo po, Panginoong pag-ibig at pagmamahal na nais niyong gawin namin sa mundong ito. Muli, Panginoon, maraming salamat po at dalangin namin maihatid niyo kaming lahat sa aming mga tahanan. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatititas natin ang ating mga kamay, tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagkaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sa Kanyang kaluwalhatian, sa Kanyang kapamahalaan, sa Kanyang kapurihan, sa Kanyang kapangyarihan, mula pa nung una, ngayon at pagpakilanman. Amen. Maraming pong salamat, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Diyos.